Isang maganda at mapagpalang araw, Miss Aya. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Tess o Marites. 45 taong gulang na at naninirahan sa syudad ng Kamaynilaan. Noong kabataan ko pa lang, nakatira kami sa isang liblib na baryo sa paanan ng bundok sa lalawigan ng Kabisayaan. Lumaki ako sa paligid ng palayan, puno ng nyog at malalawak na damuhan na nagiging dilaw kapag sasapit ang tag-araw. Sa lugar naming yon, hindi uso ang pagmamadali. Dito, parang sinusukat ang oras sa tunog ng kampana ng kapilya, sa pagbagsak ng hamog sa damo at sa huni ng mga ibon sa umaga. Sa kabilang dulo ng baryo, naroon ang masukal na kagubatan na halos hindi pinapasok ng tao. Ayon kasi sa matatanda, may mga nilalang daw na naninirahan doon. Mga hindi nakikita ng basta mata, maliban na lang kung gugustuhin nilang magpakita sa'yo. Gaya ng karamihan, madalas kong marinig ang kwento tungkol sa mga engkanto, lalo na sa tuwing may nawawalang hayop o biglang nagkakasakit ng walang dahilan. Isang hapon ng Desyembre, bandang 3:00, pauwi na ako galing sa kamalig ng tiyuhin kong si Tio Celo. Mula pa kaninang umaga, ay abala siya sa panghuhuli ng mga ibon, gamit ang patibong na kawayan at lambat na gawa niya, para raw may maihain sa Noche Buena. Nang mga panahong ito pala, Miss Aya, nakikitira ako sa bahay ng tiyuhin ko. Wala pa kasi silang anak ng asawa niya. At para naman may katulong-tulong at kasama sa bahay ang asawa niya, kinuha nila ako sa amin at pinatira nga sa bahay nila. Nasa edad 15 anyos pa lamang ako ng mga panahong ito. Balik na tayo sa kwento. Hindi ko naman inaasahan na sa araw na yun, may kakaiba siyang mahuhuli. Pagdating ko sa bakuran nila, nadatnan ko si Tio Celo na nakaupo sa bangko. Hinihila pa baba ang isang bakol o basket na may takip na yantok. Napansin kong gumagalaw-galaw ang takip at naririnig ko ang mabilis na pagtibok ng pakpak mula sa loob. Doon nga, nakita ko ang isang ibon. Kulay itim yun, na may malapilak na kumikislap sa balahibo. Malaki ang mata nito, kulay asul na parang tubig dagat. At sa bawat paghinga, tila may mahinang liwanag na lumalabas mula sa katawan nito. Anong klaseng ibon yan? Hindi pa ako nakakakita ng ganitong ibon dito. Tanong ko sa tiyuhin ko, pero hindi ako sinagot ni Tio Celo. Nakatitig lang siya, parang may iniisip. Nang subukan niyang itali ang pakpak nito para hindi makatakas, bigla na lang tumigil sa pagkibot ang ibon at tinitigan ako. Sa ilang segundo, nakaramdam ako ng kakaibang kilabot at sabay na parang may boses na dumampi sa isipan ko. Hindi ito galing sa tenga, kundi diretso sa utak. Tulungan mo ko. Parang natuyo ang lalamunan ko. Doon ko lang naisip, baka hindi ordinaryong ibon ang nahuli ni Tio Celo. Napalunok ako at napaatras ng bahagya. Sa bawat pagkilos ng ibon, parang may malamig na hangin na dumadampi sa balat ko. Hindi ito normal. Hindi ganito ang mga ibon na nahuhuli sa gubat. Maganda, no? Sabi ni Tio Celo. Hindi man lang tumitingin sa akin. Abala siyang hinahaplos ang balahibo ng ibon. Para bang ine-inspeksyon ang bawat hibla nito. Alam mo ba, mahal to sa bayan. Tess, baka may bumili ng mataas. Kumirot ang dibdib ko sa narinig ko. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa kanya na hindi dapat ibenta o kainin ang ibon na yon. Lalo na nang muling kumislap ang malapilak na balahibo nito sa ilalim ng araw at ang mga mata hindi normal. Para bang mata ito ng tao na nangungusap. Ilang sandali pa, muli kong narinig ang boses sa loob ng isip ko. Hindi ako hayop. May babala akong dala. Palayain mo ko bago lumubog ang araw. Napatingin ako sa paligid. Nagbabaka sakali na may ibang tao ang nagmamay-ari ng boses na naririnig ko sa utak ko. Pero wala. Tahimik. Ang mga manok sa kulungan ay hindi nag-iingay. Kahit dumaraan ako sa tabi nila. At ang mga aso ni Tio Celo na karaniwang tumatahol kapag may estranghero
ay nakahiga lang sa lilim na parabang natutulog ng malalim. Lahat ay tila naapektuhan ng presensya ng ibon. At Chong, mahina kong sabi, pero pinutol niya agad ako. Oh, dalhin mo nga sa likod. Isasama ko sa kulungan ng mga nahuli ko. Utos niya, sabay abot sa akin ng bakol. Pagkahawak ko, naharamdaman ko ang bigat ng ibon. Hindi dahil mabigat ito, kundi dahil sa kung anong hindi maipaliwanag na puwersa. Sa mismong sandaling yun, tumingin muli sa akin ang ibon. Nakita ko ang maliliit na sugat sa ilalim ng pakpak nito. Parang tinamaan ng matulis na kawayan. Pagdating ko sa likod ng bahay, huminto ako sa tabi ng lumang puno ng mangga. Doon, bahagya kong inilapit ang mukha ko sa bakol. Ano ka ba talaga? Mahina kong tanong, kahit alam kong hindi ito sumasagot. Baka mabaliw na nga ako kakakausap sa ibon, hindi pa rin ito nagsasalita. Pero nagkamali ako, Miss Aya. Sa gitna ng katahimikan ng hapon, malinaw ang sumunod na mga salitang dumapo sa isipan ko. Hindi na boses ng ibon, kundi boses ng isang lalaki. Ako si Eladio, anak ng tagapangalaga ng kagubatan. At ang sugat na to, gawa ng tao. Kapag hindi mo ko pinakawalan bago dumilim, ikaw ang susunod na magkakasakit. Hinilabutan ako mula ulo hanggang paa. Hindi na ako nakapag-isip ng malinaw. Sa baryo namin, ang salitang tagapangalaga ay laging iniuugnay sa mga engkanto. At kung totoo ang sinasabi ng nilalang na to, maaaring ang hawak ko ngayon ay isang engkanto sa anyo ng ibon. At sa bawat segundo ng pag-ikot ng mundo, papalapit na ang paglubog ng araw. Hawak-hawak ko pa ang bakol habang nakatayo sa tabi ng puno ng mangga. Ramdam ko ang mabilis na tibok ng puso ko. Hindi dahil mabigat ang hawak ko, kundi dahil alam kong may dapat akong gawin bago lumubog ang araw. Pero paano? Bago pa nga ako makaisip ng paraan, sumunod na agad si Tio Celo sa likod. Oh, ano pa't nakatayo ka lang dyan? Ilagay mo na sa kulungan. Utos niya habang bitbit ang isang lumang kulungan na yari sa kawayan. Malapad ito at may makapal na lubid na pamigkis sa takip. Inilipat namin ang ibon doon. Hindi ito lumalaban. Pero ramdam ko ang mabigat na titig nito sa akin. Alam kong naririnig pa rin ito ang bawat pintig ng takot ko. Bantayan mo yan, Marites, ha? Baka kung saan mapadpad yung mahal na ibon na yan kung makawala. Sayang naman. Sabi ni Tio Celo habang inaayos ang iba pa niyang nahuling ibon. At yun na nga ang ginawa niya. Hindi siya umalis agad. Kahit anong galaw ko, nasa paningin niya ako. Tuwing susubukan kong lumapit sa kulungan para palihim na tanggalin ang lubid, bigla siyang nagtatanong o lalapit at mapipilitan akong umurong. Mabilis dumilim ang paligid. Dumating ang hapunan, pero wala akong gana. Sa bawat kagat ng kanin, naririnig ko sa utak ang mahinang tinig ni Eladio. Palayain mo ko ngayon o magsisisi ka. Pagkatapos kumain, iniwan ni Tio Celo ang mesa para muling silipin ang ibon. Inayos niya ang lubid at nilagyan pa ng dagdag na patong ng kawayan sa ibabaw. Halos imposible nang mabuksan yun nang hindi napapansin. Kinagabihan, habang nakahiga ako sa papag sa loob ng maliit kong kwarto, hindi ako mapakali. Pakiramdam ko yung bigat ng dibdib ko. May malamig na hangin na tila gumagapang mula sa paa ko, paakyat sa likod. Pinikit ko ang mga mata ko, ngunit mas luminaw ang boses sa isipan ko. Wala ka ng oras. Hinihila ka na ng sakit. Hindi ako nagbibiro. Pagsapit ng madaling araw, sumakit ang ulo ko na para bang may pumipisil sa sintido ko. Lumamig ang mga kamay at paa ko, kahit balot na balot ako ng kumot. Pagbangon ko, nanlabo ang paningin ko at parang lumiliit ang paligid. Paglabas ko ng kwarto, nakita kong gising si Tio Celo. Nakaupo sa tabi ng kulungan, parang bantay sarado talaga. Doon ko naisip kung hindi ako gagawa ng paraan ngayong araw, baka hindi ko nakayanin bukas. Pero paano ko siya malalampasan kung hindi siya umaalis sa tabi ng engkanto?
Kinabukasan, mas lumala pa ang pakiramdam ko. Mabigat na ang katawan ko na parang hinihigop ang lakas ko mula sa loob. Bawat hakbang ay may kasamang hilo. Sa bawat paghinga ay may mabigat na lamig na kumakapit sa dibdib ko. Nasa harapan pa rin ng kulungan si Tio Selo. Nakaupo siya sa bangkong kahoy habang hawak ang kanyang itak. Minsan, pinapatalim niya ito gamit ang lumang hasaang bato. At minsan naman, tititigan niya ang ibon na tahimik sa loob. Wala nang kislap sa balahibo nito. Halos maputla na ang kulay na parang unti-unting nawawala ang buhay. Nang dumating ang oras ng pananghalian, ay doon ko napansin ang pagkakataon. Tinawag ni Tio Selo ang kanyang asawa mula sa kusina para tumulong mag-igib ng tubig. Iniwan niya ang kulungan, pero hindi niya kinuha ang susi na nakasabit lang sa pako sa tabi ng haligi. Sa sobrang panghihina ng katawan ko, halos nanginginig na ang kamay ko habang inaabot ang susi. Sa sandaling yon, muli kong narinig ang boses ni Eladio. Marites, isa na lang. Buksan mo at ako nang bahala. Inilapit ko ang susi sa kandado. Halos mabitawan ko ito dahil sa panghihina. Nararamdaman ko ang matinding init sa bato ko na parang may nakatitig mula sa likuran. Nang marinig ko ang yabag ng tsinelas ni Tio Selo, mabilis kong ibinulsa ang susi at nagkunwaring nag-aayos ng kahoy sa gilid ng kulungan. Anong ginagawa mo dyan? Tanong niya. Pinilit kong umiti at sinabing inaayos ko lang ang mga naiwang kawayan. Hindi na siya nagtanong pero nakita ko sa mga mata niya ang bahagyang pagdududa. Lumipas ang maghapon, mas naging mahigpit ang pagbabantay niya. Sa tuwing lalapit ako, sinusundan niya ako ng tingin. Pakiramdam ko ay wala na akong pag-asa. Ngunit pagsapit ng dilim, nagsimulang bumuhos ang malakas na ulan. Bumagsak ang ingay ng patak sa bubong at umalingaw-ngaw ang kaluskos ng hangin sa paligid. Sa gitna ng unos, biglang bumagsak ang isang malaking sanga mula sa punong mangga sa tabi ng bahay. Napalabas si Tio Selo at tumakbo upang silipin kung may nasirang bahagi ng bubong. Ito ang pagkakataon ko. Mabilis kong kinuha ang susi mula sa bulsa. Binuksan ang kulungan at dahan-dahang itinaas ang takip. Ang ibon ay hindi gumagalaw sa una. Ngunit nang magtama ang mata namin, ay tila may dumaloy na init mula sa mga palad ko patungo sa kanya. Kumislap ang malapilak na balahibo nito sa kabila ng dilim. Sa isang iglap, lumipad ito palabas ng kulungan at huminto sa harapan ko. Doon, sa loob lamang ng ilang tibok ng puso, nagbago ang anyo nito. Sa halip na ibon, ay isang lalaking nakasuot ng puting kasuotan na parang hinabi sa liwanag ng buwan ang tumambad sa harapan ko. Matangkad siya at may buhok na kulay abong, bahagyang kumikislap sa ulan. Ang mga mata niya kasing lalim ng kagubatan sa gabi. Hindi mo alam kung anong panganib ang naiwasan mo. Ngunit tandaan mo, Marites, kapag muling may nagtangkang saktan ako o ang kagubatan, ikaw ang tatawagin ko. Pero bago pa man ako makasagot, kumislap ang paligid at nawala siya sa harap ko. Iniwan akong puno ng katanungan habang patuloy ang kabog ng dibdib ko. Kinabukasan, maaga akong nagising dahil sa mahinang sinag ng araw na sumisilip sa dingding ng kawayan. Mabigat pa rin ang katawan ko pero ramdam kong nabawasan ng lamig na parang humihigop ng lakas ko kagabi. May kaunting kirot pa rin sa ulo ko, ngunit kaya ko nang tumayo. Paglabas ko ng bahay ay nakita ko si Tio Selo sa bakuran. Nakatayo siya sa tabi ng kulungan. Hawak-hawak ang isang peraso ng lubid. Nakayuko siya at hindi gumagalaw. Tila malalim ang iniisip. Nilapitan ko siya ng dahan-dahan. Nakatakas. Hindi ko alam kung paano. Nakatali naman ang mahigpit ang takip kagabi. Mahina niyang sabi nang makita niya ako. Napatingin siya sa akin. Parang may tanong sa mga mata pero wala siyang sinabi pa. Umiling lang siya at naglakad papunta sa loob ng kamalig. Walang nagsumbong sa akin. Walang pruweba. Pero sa loob ko, alam kong nararamdaman ni Tio Selo na may kinalaman ako sa pagkawala ng ibon niya. Lumipas ang mga araw na parang normal lang sa baryo. Ang mga kapitbahay ay abala sa pag-aayos para sa nalalapit na piyesta. Ngunit sa tuwing napapadaan ako malapit sa kakahuyan,
May kakaiba akong nararamdaman. Parang may matang nakamasid mula sa loob ng mga punong mataas at may malalaking ugat na nakalabas mula sa lupa. Minsan, kapag tanghali at ako'y nag-iisa sa pilapil, may malamig na simoy ng hangin ang biglang dadaan. At sa di kalayuan, maririnig ko ang mahinang huni ng ibon. Hindi ko alam kung guni-guni lang yon o si Eladio mismo. Hindi ko rin alam kung dapat akong matakot o matuwa sa tuwing mangyayari yon. Pero isang bagay ang malinaw. Mula noong gabing pinalaya ko ang ibon, para bang may koneksyon na kaming hindi ko maipaliwanag. Hindi ko alam kung kailan kami muling magkikita. Ngunit sa baryo, kapag nakagawa ka ng isang bagay na taliwas sa kagustuhan ng nakakatanda, may kabayaran yon. Minsan, usap-usapan. Minsan sumpa. At sa kaso ko, hindi ko alam kung alin ang magiging kapalit ng ginawa ko. Makaraan ng isang linggo, ay halos nakalimutan ko na ang insidente ng ibon. Maliban sa mga pagkakataong nakakaramdam ako ng lamig ng simoy ng hangin na kahit tirik ang araw. Abala ko noon sa pagtutupi ng mga damit sa balkonahe nang mapansin kong may isang lalaki sa gilid ng pilapil, tila nagmamasid sa ilog. Hindi ko siya kilala, pero mukhang hindi siya taga-baryo. Malinis ang suot, maputla ang balat, at may mahinahong tindig na parang hindi sanay sa trabaho sa bukid. Hindi siya agad lumapit, tumingin lang siya saglit saka ngumiti. Hindi ko maipaliwanag pero para bang matagal ko na siyang nakita, kahit hindi ko maalala kung saan. Kinagabihan, may pumunta sa bahay, isa sa mga bata sa kanto. Si Toto. Sinabi niya sa akin na may lalaking naghihintay sa may puno ng mangga sa likod ng bahay. May dala raw itong maliit na supot para sa akin. Nang lumabas ako, siya nga yung lalaking nakita ko sa pilapil kanina. Pasensya na kung biglaan. Pasalubong lang mula sa kakahuyan. Mahinahon niyang sabi habang iniaabot ang supot. Pagbukas ko, nakita ko ang ilang piraso ng hinog na bayabas at 2 bugkos ng halamang gamot na hindi ko kilala. Ano to? Mabisa yan sa sakit ng ulo. At sa lamig ng katawan, narinig kong masama ang pakiramdam mo nitong mga nakaraang araw. Paano mo nalaman at saan mo narinig? Huwag mo nang alamin. Basta marami akong alam sa mga nangyayari dito. Nakangiting tugon niya, walang paliwanag. Bago pa ako makapagsalita, tumalikod na siya at naglakad palayo, diretsong papasok sa kakahuyan. Wala ni isang aso ang tumahol nang dumaan siya. At nang silipin ko mula sa bintana pagkaraan ng ilang minuto, wala na siyang bakas na iniwan sa putikang daan. Kinabukasan, wala nang nakakita sa kanya. Pero naiwan sa isip ko ang paraan ng pagkakatitig niya. Hindi nakakatakot, ngunit may bigat na parang may gustong sabihin na hindi pa panahon para ilantad. Magmula ng gabing yun, parang mas madalas ko na siyang nakikita sa paligid. Hindi pa laging malapit, pero laging nasa tanaw ko. Minsan, sa may ilog, nakalublob hanggang tuhod habang tila may hinuhuli. Minsan naman, ay sa ilalim ng puno ng bayabas, parang nag-aantay ng kung sino. Ngunit laging ganon, kapag susubukan kong lapitan siya, bigla siyang nawawala na para bang natutunaw sa hangin. Isang hapon, habang naglalakad ako pauwi mula sa bukid, bitbit ang isang bakul ng kamatis. Nadaanan ko ang pilapil sa tabi ng palayan. Doon ko siya nakitang nakatayo, nakatanaw sa bundok na unti-unting natatakpan ng ulap. Hindi ako nakapagpigil na lumapit. Hindi ka taga rito ano? Tanong ko. Umiling siya, ngunit hindi rin nagsabi kung taga saan siya. May inaalagaan lang akong bahagi ng kagubatan. Sagot niya na parang likas sa kanya. Walang yabang, walang paliwanag. Napansin ko may hawak siyang halamang gamot. Pareho sa binigay niya sa akin dati. Iniabot niya yun sa akin. Para sa tiyuhin mo. Mabisa yan sa sugat. Anong sugat? Sa kamay. Yung tinamo niya habang nag-aayos ng lambat kahapon. Natigilan ako. Hindi ko pa nga nakikita si Tio Celo mula kaninang umaga. Kaya hindi ko alam na nasugatan siya. Bago pa ako nakapagtanong pa, iniabot niya sa akin ang mga dahon. Ngumiti at saka tumalikod. Naglakad siya papasok sa kakahuyan nang walang ingay sa mga tuyong dahon sa lupa. Pagdating ko sa bahay,
Nakita ko nga si Tio Celo na may balot ang kamay. Simula noon, nagsimula na ang kakaiba. Sa tuwing lalabas ako mag-isa, palaging may kakaibang simoy ng hangin bago ko siya makita at sa bawat pagkakataon, may dala siyang bagay na eksaktong kailangan ko. Unang pamilya ko, kahit wala namang nagsasabi sa kanya. Hindi ko alam kung paano siya laging nasa tamang oras at lugar. Pero unti-unti, nagsisimula na akong hindi matakot sa kanya. Mas lalo pa nga akong natutong maghintay ng mga sandaling yun na para bang alam kong darating siya. Kahit hindi ko alam kung saan o kailan. Isang dapit hapon, galing ako sa ilog nang muli ko siyang makita. Hindi na siya nakatayo sa malayo tulad ng dati. Nasa mismong gilid na siya ng daan. Para bang hinihintay ako. Marites, oras na para malaman mo ang totoo. Unang beses niyang binanggit ang pangalan ko ng malinaw. Tumigil ako sa paglalakad. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ko. Ganon din naman ang ginawa ko sa kanya. Ako si Eladio, anak ng tagapangalaga ng kagubatan. Ang sugat ko noon ay gawa ng patibong ng tiyuhin mo. Kung hindi mo ako pinalaya, baka nawala na ako sa mundong to. Ha? Ikaw yung inkantong ibon? Pero bakit ka pa bumalik? Dahil may utang ako sa'yo at may dahilan kung bakit. Ikaw ang pinili kong lapitan. Hindi lahat ng tao ay nakakakita at nakaririnig ng tulad ko. May dugo ka ng mga taong may kakayahang makipag-ugnayan sa amin. Hindi ko alam kung maniniwala ako. Pero ng mga sandaling yun, wala akong nakitang kasinungalingan sa mukha niya. Inabot niya ang isang maliit na sisidlan na yari sa baging. Sa susunod na magkasakit ka o ang pamilya mo, gamitin mo ito. Ngunit tandaan mo, bawat pagtulong ko ay may kabayaran at yun ay ang iyong pagtugon sa tawag ko kapag ako naman ang mangangailangan. Tinanggap ko ang sisidlan. At kung hindi ko magawa, anong mangyayari? Hindi na kita makikita muli. Mapuputol na ang ugnayan nating dalawa. Ngumiti siya ng banayad, ngunit may bigat. Pagkatapos niyang sabihin yun, ay umatras siya at humakbang papasok sa kakahuyan. Isang bugso ng hangin ang sumalubong sa akin at sa isang kisap mata, nawala na siya. Naiwan akong nakatayo, hawak ang sisidlan at ang tunog ng hangin sa mga dahon lang ang kasama ko. Magmula noon, hindi ko na siya muling nakita. Ngunit sa tuwing may malamig na simoy na dumadaan sa akin, kahit tirik ang araw, alam kong nasa paligid lang siya, hindi para magpakita, kundi para magpaalala na minsan sa buhay ko, nakipag-ugnayan ako sa isang engkanto at tinanggap ko ang isang kasunduan na hindi ko alam kung kailan matutupad.